Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang solid ka-DM po natin for today ay si Ma'am Marilu Pugoy. Sabi po niya, para sa akin hindi masyadong mahalaga kung anong format, Lods. Ang mahalaga ay ang kwento mo, lalo na ang boses mo. Yun, medyo malinaw po na talagang yung kwento talaga yung nagpapaganda ng channel natin. Saka magaganda po talaga yung kwento natin dito. Hindi minamadali, pinag-iisipan talaga ng mabuti, lalo na yung mga sinesend ng mga sender. Inaayos po natin yan ng maayos. Pinapaganda pa po natin yan para maganda po yung bigay sa inyo. At yun lamang po, maraming salamat po kay Ma'am Marilu Pugoy. Ayan, Ma'am, na-shoutout na kita. Nakita ko isang mong comment eh. Sige na, simulan na po natin ang kwento. Nagtaka si Queen Black sa kanyang mga naging kilos, lalo pa't palipat-lipat ang kanyang tingin. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Hindi siya magkakamali. Si Lolo Boy, ang padre de pamilya sa portrait na yon. Bakit ka nakatunganga? Anong tinitingin-tingin mo? Yang portrait ng pamilya ko? Kilala mo sila? Pamilya niyo po? Sigurado po kayo? Ano bang problema mo? Anong pakialam mo sa pamilya ko? Si Lolo Boy yan, di ba? Si Tatay Pero yung batang lalaki sa kanan. Si Tio Leo, ang inaakbayan ng isang dalagitang babae. Hindi makasagot at napatulala sa gulat ang kaharap niya. Hindi na rin mapigil ang pagpatak ng mga luha nito. Maging si Queenie na anak nito'y napatitig sa ina. Palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Paano mo nakilala ang pamilya ko? Bakit mo kilala ang mga kapatid kong lalaki? At si ama, sino ka? Dahil anak ako ni Tatay Peroy. Lolo ko si Lolo Boy. Iisa ang aming tahanan. Ibig sabihin, pamilya pala tayo. Tiya kita. Ikaw si Tia Luna kung hindi ako nagkakamali, tama ba? Ang walang kwenta kong ama. Nagkawatak-watak kami magkakapatid na dahil sa kanya. Si nanay namatay siya sa sakit dahil sa wala kaming pang-ospital. Kasalanan niya lahat ng yon. Kasalanan niya kung bakit naging walang direksyon ang aming buhay. Pinagsisihan na lahat yun ni Lolo Boy. Dekada siyang naging palaboy at naging matandang grasa sa lansangan. Pero ang pagsisisi niya, wala nang saysay pa. Alam niyang huli na ang lahat, pero matanda na si Lolo Boy. Hindi ba't may karapatan naman siyang magsisi? Hindi. Buong buhay kong dadalhin ang sakit ng kalooban dahil sa pagiging irresponsable niya at pabaya. Kahit magsisi man siya, hindi ko pa rin siya mapapatawad. Matanda na ang lolo. Maawa ka naman sa kanya. Minsan din naman siyang nagpakaama eh. Hindi to sumagot, samantalang tulala si Queenie. Tila hindi pa rin na-absorb ng utak ang mga nangyari at mga nadiskubre. Hindi ko maintindihan. Ano bang nangyayari? Ibig sabihin, konektado ka sa amin? Anong ibig niyong sabihin? Isa lang ang totoo. Anak ako ni Peroy. Kapatid mo siya, Queen Black. Pinsan tayo, alas. Iisang dugong nananalitay sa atin. Sa mundong kinagagalawan ko ngayon, walang kaanak, walang pamilya. Ang yaman ko'y yaman ko. Kahit sinasabing kadugo ko, kapag nagkamali, kaya kong balatan ng buhay. Mama, huminahon ka man po kayo. Ang pangit na mga lumalabas sa inyong bibig eh. Naiintindihan kita, Queen Black. Magtatrabaho ako ayon sa responsibilidad na nakapatong sa akin. Pero sana makuha mo ring dalawin minsan ng iyong ama. Huwag mo sana siyang tiisin ng ganito. Mabuti nang maliwanag, iha. Hala, ituro niyo sa kanyang magiging silid. Ito ang tandaan mo, Noel. Hindi kita kilala. Wala akong kaanak sa mundong ito kundi si Alas lang. Ang nag-iisang anak ko, maliwanag ba? Mama, hindi ko akalaing ganyang katigas ang puso mo. Akala ko ba gusto mong makita ang kapatid mo? Hinahanap mo si Linda. Paano mo mahahanap yun kung ayaw mong makipagkomunikasyon sa kanila? Patay na po si Tio Leo. Inatake siya sa puso. Tiyak akong mahal mo ang kapatid mo na yun, Queen Black. Kitang-kita ang sakit sa mga mata ni Queen Black. Subalit pilit nitong nagmamatigas. Pinapakita nito na hindi siya nasasaktan. Ano naman ang pakialam ko kung patay na si Leo? Umalis kayo sa harapan ko ngayon na rin mismo. Wala akong pakialam sa mga binabalita mo. Kanya-kanyang alisan lahat ng mga bodyguard. Nakasunod lamang siya sa mga ito. Walang ideya kung saan siya papasok.
Kaya pala ang bilis niyang napapayag na maging tauhan ni Alas. Kaya pala parang may malalim na kuryosidad sa kanyang isip na nais niyang masagot. Yun pala'y dahil konektado ang mga ito sa kanya. Tila nasasayangan pa siya sa kanyang nadiskubre. Alam niya sa kanyang sarili na may paghanga sa kanyang dalaga. Pero lumalabas na pinsan niya ito, kaya hindi siya pwedeng humanga dahil pinsang buo niya pala ito. Pero pakiramdam niya hindi niya ito kaanak. Ibang atraksyon niya sa dalaga. Tila hindi niya matanggap na pinsan niya ito. Natigil ang kanyang pag-iisip nang biglang magsalita ang kanyang kasama. "Matulog ka na. Parang gusto mo pang magkapapel sa boss natin ah. May plano ka bang makasipsip pa ng marami?" "Wala akong balak. Sinasabi ko lang naman ang katotohanan. Hindi ko rin naman yun inasahan. Dito talaga nakatira sa kondominium na ito ang ating mga boss. Marami silang mansyon, maraming condo unit. Hindi naman nakapagtataka. Ganun talaga kapag ang mga malalaking tao sa mundo ng mga sindikato. Hindi pala dapat natin pinoprotektahan ng mga ganitong tao. Bakit pa tayo nandito? Buhay natin ang unang nanganganib sa ginagawa nating ito." "Nakahanda na kami. Dekada na kami sa serbisyong ito. Masagana ang buhay ng aming pamilya dahil galante magpasahod ang mga amo kong ito. Kahit si Boss Black noong nabubuhay pa." "Si Boss Black? Amo nyo rin? Ibig sabihin mag-asawa si Queen Black at Boss Black?" "Kilala mo si Boss Black? Sa bagay, sikat talaga yon. Kasi nga malaking leader." "Hindi ko kilala si Boss Black pero kasi puro Black kasi ano bang apelido nila? Pati sa totoong buhay puro itim rin kasama sa kaluluwa." "Hindi, ayusin mo. Hindi yan apelyido. Code name nila yon. Mag-asawa kasi sila. Si Alas ngayon ang humalili kay Boss Black. Ayos na rin wala na yon. Ang dami na rin mga kasama ko ang napas lang ni Boss Black. Wala talaga siyang awa. Konting pagkakamali lang tiyak na todes ka agad doon." "Ganun ba? Kapag ba nakapasok na sa ganitong trabaho pwede pang mag-resign? Pareho sa akin. Pwede pa ba ako lumabas? Pwede naman siguro, di ba?" "Pwede naman. Paglalamayan ka nga lamang sa mga susunod na araw. Mamili ka lamang ng gusto mo." "Grabe naman, paano kung ayoko pala sa ganitong trabaho kasi mapanganib? Todas pa rin pala agad. Grabe naman to." "Kapag nakapasok ka na sa trabaho ito, siguraduhin mong matibay ang suot mong sinturon. Kasi habang buhay mo nang isasakripisyo ang buhay mo rito. Kamatayan lamang magpapawakas ng iyong serbisyo sa trabahong ito." Hindi niya alam kung magsisisi ba siya o magpapasalamat pa rin dahil natuntun niya ang buong pamilya ng pinakamalaking sindikato sa probinsyang yon. Pero paano niya ito masusugpo kung alam niya sa kanyang sarili na tiyahin niya at pinsan ang namumuno sa isang grupo ng mga sindikato at ilegal na negosyong sumisira sa buhay ng bawat kapwa niya? Hindi siya makatulog ng gabing yon. Magulo ang kanyang isip. Ang daming naglalarong posibleng eksena. Paano kung malaman ng maginang Queen Black at Alas na siya ang pumaslang sa pinakapuno ng organisasyon, si Boss Black, maging ang malaking laboratorio ng droga? Tiyak na babalatan siya ng buhay ni Queen Black. Hindi rin niya alam kung makakalabas pa ba siya sa trabahong pinasok niya. Pero kung lalabas siya, paano niya wawakasan ng grupo na dapat ay kailangan nang mawala? Wala naman siyang pananaw sa mga ito. Bigla na lamang nagwakas ang kanyang pananaw sa kanilang bayan. Paano kung maging kaawa-awa mga inosenteng bata? Kinabukasan ngayong maaga silang pinaghanda ni Alas. May malaking lakad ito. Mahalagang lakad. At dahil siya ang personal na bodyguard ay siya ang kasama nito. Isang lugar ang kanilang pinuntahan. Bagong laboratorio yata iyon. Ngunit lumang building sa isang tagong sityo sa kabilang bayan. 3 oras mahigit ang biyahe ng van bago narating ang lugar. "Ito ang bagong laboratorio at aming paggawaan ng droga. Mas ligtas ang lugar nito dahil masyadong tago sa sibilisasyon. Siguro naman hindi nito kayang hagilapin ng mga otoridad." "Saan pala ang dating laboratorio? Bago lang ito. Grabe, sobrang daming pera naman. Mabilis na nalatag ulit ng mga bagong laboratorio." Patay ideya siya sa mga kaalamang mayroon siya. Kailangan niyang magkunwari na wala siyang alam. "Lumang gusali na ito. Alanganin ng magpatayo pa. Hindi pwedeng matigil ang produksyon dahil milyones ang nawawala." "Paano naman ang buhay ng mga inosenteng apektado sa kalakarang ito? Yung inosenteng naiimpluwensyahan ng barkada?" "Wala na tayo doon. Hindi na natin problema pa ang bagay na yon. Ang mahalagay pera sa ating hahawakan."
Dapat kasi lumabas din kayo para alam niyo ang mga nangyayari. Kaya puro perang nasa isip niyo dahil hindi niyo nakikita ang nangyayari sa labas. Anong pakialam ko sa mga tao? Anong pakialam ko sa mga tao? Wala akong pakialam sa kanila. Ang mahalaga sa akin ay ang nakatambak na milyones sa aking basement. Alas, kapag namatay ka, hindi mo madadala ang yaman na yan. Malala ng sistema at buhay sa mundong ito. Isipin mo sanang isa kayo sa pinakamalaking impluwensya ng kasamaan. Kapag kayo tumigil, malaking bagay at maraming buhay ang maisasalba. Nagulat siya at bigla itong bumunot ng pistola. Itinutok yun sa kanyang noo. Hindi niya yun inasahan kaya namilog ang mga mata niya sa gulat. Umalakak ito nang makita ang reaksyon niyang takot na takot at sobrang daming pawis ang umaagos sa buo nitong katawan. Takot ka naman pala sa baril. Kung magsalita ka, daig mo pang isang kritiko na bihasa na sa sistema ng ating bansa. Hindi ako takot sa baril. Iniisip kong pinsan kita. Ay hindi, amo pala kita. Pero suwestyon lamang din naman sana. Dapat ay pag-isipan mo pa rin. Wag mo kong ituring na kadugo. Hindi kita matatanggap na kapamilya. Narinig mo naman ang sinabi ni Mama, hindi ba? Hindi tayo pwedeng maging magkaanak. Pasensya na, mahirap nga lang pala kami. Kayo, bilyonaryo. Wala kaming karapatan na kumilos. Ganyan dapat, marunong kang lumugar. Tauhan lang kita. Layon mong protektahan ang buhay ko dahil iyon ang nagpapasahod sa'yo. At anumang mga personal at pribadong bagay na nakikita mo, pikit mata ka. Patay ideya sa lahat. Naiintindihan ko, Alas. Pasensya na. Dito ang opisina ko. Aralin mo bawat sulok. Minsan kasi may mga nakakapasok na kalaban. Bawat sulok sa gusaling ito at bawat labasan dapat alam mo. Kaya ikutin mo. Lahat ng kasulok-sulukan ng gusaling ito. Kopya po. Hinikot niya ang buong lugar. Mabilis namang yung mamemorya ang bawat sulok. Halos kalahating araw silang naroon bago magpasya si Alas na umuwi. Sa mansyon tayo ngayon uuwi. Kopya po, Alas. Teka, wala akong dalang damit, Alas. Hindi ko alam na hindi tayo babalik sa kondominium. Marami akong damit para sa mga tauhan. Reserba yun para sa mga bagong pasok na tauhan. Kaya walang problema pagdating sa ganyang bagay. Ganun ba? Sige, salamat. Walang dapat ipagpasalamat. Obligasyon ko namang bigyan kayo ng may susuot nyo. Tumango lamang siya. Patuloy ang takbo ng sasakyan. Mas malayo yon kaysa sa kondominium. Umabot sila ng 5 oras sa biyahe ngunit hindi pa rin sila nakarating sa nasabing mansyon. Isang motor at isang itim na kotse ang napansin niya mula sa side mirror. Mahigit 2 oras na ang mga itong nakabuntot sa sinasakyan nilang van. Pare, ilihis mo nga muna ang biyahe. Iliko mo sa ibang direksyon. May gusto lang akong alamin eh. Bakit naman kita susundin? Hindi naman ikaw ang amo ko ah. Bahala ka dyan sa sarili mo. Gawin mo na lamang kung ayaw mong manganib ang buhay natin. Nagising si Alas sa kanyang sinabi. Pupungas-pungas itong inikot ang tingin. Anong meron? May sumusunod sa atin. Hindi ko alam kung sigurado ako. Pero higit 2 oras na yung nakasunod sa atin eh. Sumunod ka kuya. Pakakalaban yan. Matapos iutos yun ni Alas ay agad itong nagbigay ng signal. Lumiko sa kanang bahagi ang van. Doon nila napagtantong nakasunod nga sa kanila ang motor at ang itim na kotse. Lumiko rin ang mga ito para sumunod sa kanila. Sabi ni, nakasunod sa atin ng 2 yan. Kailangan nating makawala sa mga ito. Sir Biguenza, kalaban na naman ito. Kumuha ka ng paraan para makawala tayo sa mga yan, kuya. Iwanan niyo muna ako ang harap sa kanila. Anong gagawin mo? Harangin mo sila. Kahangalan, tiyak marami ang nasa loob ng kotseng yan. Ayos lang, hindi ako natatakot. Binuksan niya ang pinto at akman tatalon nang sawayin siya ni Alas. Magpapakamatay ka ba? Hinaan mo ang takbo, manong driver. Tatalon ako. Unti-unting humina ang takbo. Bumagal, kaya nagmadali na siyang bumalanse para tumalon. Tama yatang tinuruan siya ng kanyang ama na humawak ng baril. Protektahan niya si Alas. Hindi dahil amo niya ito ngunit kundi dahil sa pinsan niya ito. Naniniwala siyang kaya pa niyang baguhin ang pananaw nila. Kaya niyang protektahan ito hanggang sa mabago ang pananaw. Tumigil ang kotse dahil nakaharang siya sa gitna ng kalsada, ngunit mahahabang baril naman ang nakatutok sa kanya.
Hindi niya maintindihan, biglang lumabas ang init sa kanyang mga mata at buong katawan. Tila baliwala sa kanya ang takot at maaari siyang wasakin ng naglalakihang baril na hawak ng mga yon. Ilang sandali pa'y halos sabay-sabay ang mga itong nagpaputok. Ilang beses siyang nawalan ng balanse, ngunit tatayo pa rin siya para harapin ang mga ito ng walang takot. Lumapit pa ang motorsiklo sa kanila para banggain naman siya, ngunit hindi pa man ito tuluyang nakalapit nang biglang sumipot naman sa harapan niya si Dagamon. Tinadyakan nito ng buong lakas ang motorsiklo. Sa lakas ng impact ay natumbay at umikot ang motorsiklo habang sakay ang dalawang riding in tandem. Isa-isang tumilapon ng mga ito at nang makita ng sakay ng kotse na wala ng buhay ang mga kasamahang nakamotor ay sumugod na rin sila para sagasaan siya. Gaya ng nangyari sa motorsiklo, hinarangan ito ni Dagamon hanggang sa matumbay ito at gumulong pa sa gilid. Isang lumabas ang mga tauhang nasa loob bago pa man yon sumabog. Umalis ka na bago pa sumabog ang kotse. Nasa unahan, naghihintay ang sasakyan ng amo mo. Dagamon, niligtas mo ulit ako. Maraming salamat. Lagi ka talagang nandyan para sa akin. Lagi yun paulit-ulit dahil iyon ang aking misyon. Kaya huwag ka nang magtaka pa. Gabay mo ko, kaya sa lahat ng panganib lagi kitang pinoprotektahan. Sa iyo at sa mutyang tangan mo. Maraming salamat ulit, Dagamon. Aalis na ako. Sige na, takbo na, bilis. Paano ka pala iiwanan kita dito? Huwag mo kong alalahanin, nasa paligid mo lang ako sa oras na kailangan mo ko. Yan lamang ang lagi mong iisipin. Tumango siya habang kuyom ang kamay. Patakbo siyang lumapit sa nakaparadang van. Sa unahan niya, nasa 200 metro ang layo, ngunit mabilis niya yung narating bago pa sumigabong. Pagbukas niya ng pinto'y napamulagat ang mga mata ni Alas habang titig na titig sa kanya. Tinignan nito ang kanyang damit, butas-butas at maraming sunog, pero kahit isang galos o sugat ay wala siyang natamo. Hindi ka man lamang natamaan, pero paanong wasak at sunog yung damit mo? Saka nakita ko kung paano kanila paulanan ng bala. Hindi nila ako natamaan, kaya malamang hindi ko pa oras. Ganun talaga, baka marami pa akong misyon kaya hindi pa ako namamatay. Imposible, nakita kong pinagbabaril ka ng marami. Marami ang tumama sa katawan mo, pero hindi ka tinabla ng bala. Nakita ko rin yun, buddy. Abay, hanip ka. Hindi mo sinabi na antingero ka pala. Kaya pala kampanting-kampante ka. May tangan ka naman pala. Hindi nagkataon lang yun. Baka maniwala pa niyan si boss sa atin eh. Anong sinasabi mong antingero, manong driver? Ano po ba yun? Naku, Alas, wala yun. Hindi totoong may tangan akong anting-anting. Wala akong ganun. Saka saan ko naman hahagilapin yung ganung bagay? Hindi ako naniniwala base sa nakikita ko kanina. Hindi yun kaya ng isang normal na tao. Anong ibig sabihin ng antingero? Sila yung mga taong may tangan na medalyon o di kaya'y mutya. Maaaring kambal ng kanilang hawak na kapangyarihan ng mga elemento. Maaaring hindi makita, tablano kung ano pang kakayahan na pwedeng taglay ng anting-anting. Grabe naman kaalaman yan, buddy. Hindi totoo yan, uy. Sa isip nyo lang yan. Totoo yan. Ang tatay ko isang antingero yon. Hindi ko nga lamang namana kasi duwag ako. Hihimatayin yata ako. Baka kakita pa lang ng elemento. Wala akong ideya sa mga ganyan pero tingin ko mukhang malaking bagay na mayroon ka niyan. Kaya mo kong protektahan sa mga matitindi pang kalaban. Makakaasa ka namang lagi kitang poprotektahan. Hanggat hindi pa nagbubukas ang malawak mong pag-unawa, hindi kita susukuan. Anong sabi mo? Wala po yun. Ang sabi ko, lagi kitang poprotektahan. Hindi sarado ang isip ko, Noel. Sadya lamang dito ako namulat at hinubog. Kaya pasensya na kung ganito ako. Pakiwari mo ay walang puso. Pero mayroon, kailangan ko lang maging matigas at maging bulag. Sana lang darating ang araw na magkakaroon ka rin ng malasakit sa mundo. Ito naman ay impluwensya lamang ng iyong ama. Wala itong reaksyon. Bigla itong tumahimik sa buong biyahe. Diretso silang umuwi. Nanatiling tahimik pa rin silang tatlo hanggang sa marating ang isang napakalaking mansyon. Parang kastilyo na nga yata yun sa sobrang laki. Maraming katulong na babae, nakauniforme lahat, nakatingin ito sa kanyang wasak na damit. Galit na sinaway ito ni Alas. Hoy kayo, kumakatingin kayo sa katawan ng aking bodyguard parang gusto niyo ng balatan na.
Umayos kayo. Kunan niyo siya ng damit, bihisan niyo. Hindi yung pagnanasaan niyo, abay, mga loko kayo ah. Huwag na kayong mangarap, pare-pareho lang tayo ng amoy, ano ba kayo? Ikuyang na lamang ako ng damit, giniginawa ko eh. Kanya-kanyang talikod ang mga ito. Humagikik samantalang si Alas ay napatras ang kilay o napataas ang kilay habang tinitignan siya mula ulo hanggang paa. Umayos ka ha? Anong amoy? Sa laki ng katawan mong yan, kulang na lang magiging kapre ka na tapos ganyan-ganyan ka lang. Abi, ang sarap mong putulan ng buntot ah. Grabe ka naman sa kapre, ang gwapo ko kaya. Mukha nga may pagnanasa ka pa sa akin eh. Ayaw mo ba akong... Bigla siya nitong binatukan. Napiko nito sa kanyang sinabi kaya maraming hampas ang kanyang natikman. Walang iya ito. Hoy, irespeto mo ko, boss mo ko. Umayos ka. May kurot pa sa kanyang tenga kaya napangiwi talaga siya. Biro lang naman pero nagugutom ako ah. Sa dami ng enerhiyang inilabas ko kanina. Naku, tiyak na 5 plato ang mauubos ko nito. Kumain na kaya tayo? Kahit ubusin mo pa ang buong handa para sa lahat. Kayo Ate Del, pakihanda ang mesa. Kakain kami. Agad siyang tumungo sa mesa habang inihahanda ang kanilang hapunan. Nagpatiuna na siyang umupo sa harap ng mesa. Binusog niya ang kanyang sarili pagkatapos ay hiningi na ang damit para makaligo. Inalalayan siya ng katulong at tinuro ang banyo at ang kanyang magiging kwarto. Ngunit hindi muna siya tumambay sa loob ng kanyang silid. Doon muna siya sa labas. Bigla niyang naisipan na umuwi. Tiyak na nagtataka na rin ang kanyang lolo at ama dahil sobrang tagal na niyang hindi umuwi. Nandito ka pa rin sa labas? Ano pang ginagawa mo rito? Baka magkasipon ka. Ang lamig kaya rito. Alas, hindi ka pa rin nagpapahinga. Mauna ka nang matulog sa kwarto mo. Huwag mo akong alalahanin dahil sanay na ako sa lamig. May mga tinawagan na tinasikaso akong bagay. Mamaya pa ako matutulog kapag maayos na ang lahat. Hindi ako pwedeng tutulog-tulog lang. Kailangan ko pa rin mag-monitor. Ganun ba? Kailan kaya ako pwedeng bumisita sa akin lolo at tatay? Hindi nila alam na may trabaho akong pinasok kasi ang alam nila nasa bakasyon lang ako. Wala ka pa namang 1 linggo ah. Ayos lang yan, i-text mo na lamang ang tatay at lolo ko. Hindi ako nasanay na malayo sila sa akin eh. Saka tiyak na hinahanap na ako ng lolo. Ang totoo, gusto ko lang namang mag-relax na mga oras na yon. Hindi ko naman inaasahan na biglang kukunin mo akong tauhan eh. Baka sabihin mo sa lolo mo ang tungkol kay mama. Hindi pwede, narinig mo naman diba? Wala siyang tinuturing na kaanak kundi ako lang. Hindi ako naniniwala. Sa huling araw ni lolo, o ng iyong ina, baka pagsisihan niya na hindi sila nabigyan ng pagkakataon na maging malapit sa isa't isa. May sariling isip ang mama. Hindi siya pwedeng diktahan ng kung sino, kung ano ang kanyang gagawin. Ikaw kung gusto mo talagang makita ang iyong lolo at ama, sige sasamahan kita. Pero malayo ba? Mukhang napakalayo na nga pero totoo ba? Sasamahan mo ko? Ibig bang sabihin interesado ka rin makilala ang lolo natin, saka ang ama ko na tiyo mo? Anong pakialam ko sa pamilya mo? Kahit sa'yo hindi ko naramdamang kaanak kita, kaya huwag ka nang umasa, hindi kita kaanak. Pasensya na, nakalimutan ko na naman. Mahirap nga lang pala kami at bilyonaryo kayo. Ganyan dapat ang isipin mo palagi. Hindi mo ko kalibel kaya umayos ka. Ilugar mo yung sarili mo. Masakit man ang kanyang loob ay wala siyang magawa. Ibang paninindigan mayroon ng mga ito. Marahil ay gusto lamang siya nitong samahan upang masigurong hindi siya tatalikod sa ipinangako niyang serbisyo. Kinabukasan ay maaga silang bumiyahe patungong bayan kung saan ang kanyang lolo at ama. 6 na oras mahigit din ang layo. Pero nang makita niya ang kanyang lolo at ama, tila nawala ang pagod niya sa biyahe. Anak, akala ko ba bakasyon ka? Bakit may kasama kang babae? Ano yan, tinanan mo? Abay, kaswerte mo naman anak. Mahabang kwento tay, pero kung maaari kumain na muna tayo. Sobrang gutom na kami sa biyahe. Hoy Noel, ayusin mo naman, ipakilala mo ko na maayos sa kanila. Mamaya na lang, gutom pa ako eh. Anong koneksyon sa ipapakilala mo lang ako sa kanila? Mabilis mo lang naman akong ipapakilala ah. Oo nga mamaya pag malapit sila sa atin. Andun pa'y nagluluto. Natahimik ito. Tinitignan si Mang Peroy habang naghahanda para sa kanilang pagkain. Habang abala ang ama sa kusina'y tahimik na napapaisip si Alas. Napansin niya yung kaya natanong niya ito. Bakit ang tahimik mo, may problema ba? Yung ama mo parang kilala ko siya.
Kung may tattoo siya sa kanyang dibdib na serpenteng may 7 ulo, tiyak na ako, tauhan siya ng papa. Pero bakit hindi na siya nagsisilbi? Hindi siya nakahagilap agad ng dahilan, pero mabilis siyang nakaisip na pwedeng rason para mapagtakpa ng kanyang ama. Imposible naman yata yung sinasabi mo, Alas. 2 dekada siyang nabilanggo sa munti. Napaslang kasi niya ang kanyang asawa. Ganun ba? Kaya pala ang daming tato. Dating bilanggo pala siya. Akala ko isa siya sa mga tauhan ni Papa eh. Baka naman kahawig lang. Marami namang tao na hawig ang mukha at katawan, di ba? Oo, kaya malabong maging tauhan siya ng iyong ama. Hindi namin kilala yon. Baka nga kamukha lang. Isa pa payat din yon. Ang ama mo mataba. Tama ka. Kahawig lang pala siguro. Biglang nawala ang kanyang alalahanin. Gayunpaman ay kailangan niyang balaan ng kanyang ama. Kailangan nitong magdamit lagi upang hindi makita ang tato sa dibdib nito. Nagpaalam siya upang i-check kung nakapagluto na ba ang ama. Agad siyang tumungo at kinausap ng mahina ito. Anak, bakit mo iniwan ang bisita mo? Bumalik ka doon. Kausapin mo na lamang siya habang tinatapos ko ito. Malapit lang din naman ito eh. Tay, hindi mo ba siya nakikilala? Hindi mo ba natatandaan ang mukha niya? Kasi ikaw mukhang natatandaan ka niya. Nililihis ko nga lang eh. Pamilyar nga sa akin eh. Hindi ako sigurado pero parang anak siya ni Boss Black. Tama kaya ako sa hinala ko o masyado lang ako nag-iisip? Nakuha niyo po tay, siya si Queenie alias Alas. Siya ang sumunod sa yapak ng kanyang ama. Siya na ngayon ang may hawak ng malalaking matrix ng mga sindikato. Maging ang kanyang inay leader din ng mga sindikato. Wala pala talagang matino sa pamilyang yon. Puro illegal ang lahat ng gawain. Kawawa naman ang batang yan. Sobrang bata pa para maging tagapamahala. Kung alam mo lamang kung ano ang totoo tay, tiyak akong ikagugulat mo kapag nalaman mo ang lahat. Bakit? Ano bang katotohanan? Sabihin mo sa akin, anak. Pamangkin mo si Alas. Kapatid mo si Queen Black. Ang kanyang ina, siya si Luna sa totoong buhay. Narinig ko ang tungkol sa Queen Black na yan pero hindi ko pa nakikita kahit isang beses yan. Hindi ako makapaniwala. Totoo ba? Hindi ako nagbibiro. Nakita ko ang portrait nyo, buong pamilya. Totoo ba, anak? Si Queen Black at ang ate Luna mo. Iisa sila. Hindi yan biro tay. Ewan ko kung anong laruan tadhana na ito. Ang kinatatakutan ko'y kung madidiskubre ni Alasan tungkol sa pagkamatay ni Boss Black. Huwag mo naman akong binibiro ng ganyan, anak. Hindi ako nagbibiro tay. Nakita mismo ng mga mata ko ang portrait ng buong pamilya nyo. Saka mayroon siya ng kwintas na katulad ng kay Lolo Boy. Sinabi mo na ba sa kanya tungkol sa amin? Alam na ba niyang magkapatid kami? Oo tay, pero pusong bato na siya. Hindi niya kayang patawarin ng kanyang ama. Iba na siya ngayon tay. Ayaw niya pang aminin eh. Paano naman ako? Wala naman akong kasalanan sa kanya. Wala na siyang tinuturing na pamilya tay. Ayos sana niyang sabihin ko sa inyo ang aking nadiskubre kaso hindi ko rin naman mapigil ang aking sarili. Karapatan ko malaman dahil kapatid ako. Huwag mo na lamang siyang lapitan tay, masasaktan ka lang. Basta ayaw niyang makita kayo. Kaya ako sinasabi sa iyo lahat ng ito upang maging handa kayo. Bakit nga ba pumasok ka sa ganyan? Ano bang naisip mo? Ako ang nagligtas sa buhay ni Queenie isang beses. Kaya dahil dun inalok niya sa akin ng maging isang personal na bodyguard niya. Hindi ko alam. Naguguluhan ako sa naging desisyon ko. Basta na lamang akong pumayag. Yun pala may dapat akong madiskubre. At marami pala. Paano kapag nalaman nila na ikaw ang pumaslang kay Boss Black? Paano kung malaman nilang tayo ang kalaban ni Boss Black at dahilan ng pagkawala ng kanilang padre di pamilya? Hindi kaya nila tayo kamuhian? Huwag na natin pag-usapan ng ganitong bagay tay, baka marinig tayo. Kumain na lang siguro tayo. Ako ang maghahain. Sige anak, luto na rin naman itong niluto kong sarsa parilya. Pwede na tayong kumain. Matapos niyang maihain ang kanilang tanghalian ay tinawag na niya si Alas at ang kasama nilang driver. Ayos lang kaya sa inyo ang ulam na inihanda namin ni tatay. Alam naming mayaman ka. Ganitong mga luto lang kasi yung alam namin. Alam ko na kilala mo akong maarte, pero ang totoo kahit daing at tuyo, bagoong, kaya kong kainin. Kahit mga simpleng gulay, pasok sa panlasa ko yan. Kasi maliit pa lang ako, tinuruan na ako ng mama na maging simple at huwag maarte sa pagkain. Mabuti pala kung ganun yung mama mo. Alam ko namang pinipilit lamang niyang maging masama. Hindi naman siya totoong masama eh. Alam ko yun. Ramdam ko siya habang kausap ko. Iha, pwede ko kayang makausap ang iyong ina. Baka kailangan niya ng bodyguard na dagdag. Pwede ako. Para naman may sarili akong kita
Nakakahiya din kasing umasa sa anak ko eh. Anong alam mo sa mga ganitong gawain? Anong karanasan mo? Hindi kasi basta-basta itong negosyo na pinangahawakan namin. 2 dekada siya sa kulungan, 2 dekada din siyang hitman sa gabi. Alam mo na siguro kung anong ibig kong sabihin. Nandito na pala si Lolo Boy. Halika po Lolo, kumain na tayo. Parang ang sarap ng tulog mo ah. Ay naku apo, nandito ka na pala. Sino itong kasama mo? Ang gandang dalaga naman nito. Siya po si Alas Lolo, siya ang aking amo. Mabait po siya at marunong makipagkapwa-tao. Akala ko ba'y nasa bakasyon ka? Bakit bigla ka na lamang may amo? Anong trabaho mo sa kanya? Dinala mo pa talaga siya dito sa atin. Akala ko naman tuloy kasintahan mo na. Grabe naman si Lolo, siya po si Alas Lolo. Siya ang boss ko. Personal bodyguard niya po ako. Ay anong negosyong mayroon ba siya? Illegal? Bakit kailangan pa ng bodyguard? Lolo naman porket may bodyguard. Ako rin po pala tay, gusto ko rin magtrabaho bilang bodyguard din sana ng kanyang ina. Anong pamilya ba mayroon sila, mga tagapamahala ng illegal? Bakit kailangan pa ng bodyguard? Lolo naman, ganito lang kapag mayaman, may mga bodyguard talaga. Pwede naman pong wala Lolo. Ang kaso'y ayaw ng mama na wala akong bodyguard. Kaya kahit saan ako magpunta, lagi akong may kasama. Ganun ng mga mayayaman tay, at gusto ko rin magtrabaho sa kanila. Paano si Lolo maiiwang mag-isa? Hindi naman yata pwede yun, matanda na siya eh. Oo nga pala tay, hindi pwedeng maiwan mag-isa si Lolo rito. Dumito ka na lang, alagaan mo ang Lolo. Ako na lamang ang bahala sa pagkain nyo rito. Hindi akong bahala sa allowance at pagkain nila Lolo. Wala na kayong dapat problemahin tungkol dyan. Talaga Alas, gagawin mo yun para kay Lolo at tatay. Oo naman, maliit na bagay. Nako, nakakahiya sa'yo iha. Kaya ko pa namang mabuhay mag-isa. Pwede ako maiwan mag-isa rito, ayos lang sa akin. Sanay na rin naman akong mag-isa pa noon pa eh. Hindi po pwede Lo, matanda ka na. Wala na nga sa tamang oras yung tulog mo eh. Ibig sabihin mahina ka na. Sige, wag na lang pala. Saka na lang. Saka na ako magtatrabaho. Sa ngayon si tatay na lamang muna ang alagaan ko. Mas mahalaga pa rin ng maalagaan si Lolo. Ang pera mabilis kitain yan. At ang mga alaala ni Lolo, masarap niyang ipunin habang narito pa siya sa atin. Eh di nag-aalala ka rin kay Lolo Boy. Salamat sa pag-aalala mo kay Lolo. Ang sarap di bang magkaroon ng Lolo? Bigla siyang bawi sa kanyang sinabi nang biglang sinamaan siya nito ng tingin. Tila natuwa rin ito nang makita ang kanyang ama at ang kanyang lolo. Oo Noel, kung pwede nga lamang nadadalhin ko siya sa bahay eh. Naku, nakakahiya. Dito na lang ako ma'am. Tiyak ako napakalaki at napakagara ng bahay niyo. Hindi ako nararapat sa ganyon. Napangiti siya sa reaksyon ng dalaga. Alam niyang may kakaiba rito. Ang pag-aalala nito sa kanilang lolo. Tiyak na tinuring na nitong lolo si Lolo Boy. Hindi rin niya alam kung paano mapabago ang isip ng dalaga para talikuran na ang iligal na gawain nito pero gagawin niya ang lahat maliis lamang ito sa mali at iligal na negosyo. 3 araw silang naroon, ngunit tuloy pa rin ang transaksyon ng dalaga sa pamamagitan ng telepono. Baon lagi nito ang 2 blue book na talaan ng lahat ng mga transaksyon nito, maliit man o malaki. Naisip niyang kunin ang mga talaan at matrix nito, ngunit hindi pwede dahil tiyak siyang sa kanyang sisi at duda kapag mawala yon. Siya lang naman ang nag-iisang makakapasok sa mga opisina nito. Ibang paraan ang gagawin niya upang tuluyan ng matigil ang operasyon ng laboratorio. Kahit sunugin niya ito ng sunugin ay magpapatuloy pa rin dahil maraming imbak na pera ang buong angkan. Mula pa sa ama nitong si Boss Black. Makalipas ang 1 buwan, mas lalong naging kampante sa kanya si Alas. Hindi pa rin niya alam kung sa paanong paraan niya ito mapapabago hanggang sa hindi niya inaasahan ang pagsalakay ng kaaway sa isang rest house. Nataong kumakain sila nang biglang umalingaw-ngaw ang palitan ng putok ng baril sa labas. Mabilis niyang binunot ang baril at makikipagputukan sana ngunit pareho silang tinamaan ng kung anong bagay kaya sabay silang nawalan ng malay. Nagising sila sa isang pribadong silid. Parehong nakadextrose pero mas malala ang tama ni Kuwini. May bandahe ito sa ulo at namamaga ang mga mata.
marami pa itong tama sa katawan kaya naiyak siya nang makita ito. Anong nangyari? Bakit ang tindi ng naging tama ni Alas? Binomba kayo. Hindi nyo man lamang naramdaman na may nakapaikot na kalaban sa hideout. Anong silbi ng pagiging bodyguard mo? Parang wala kang kahit pilay, pero nakapagtataka rin. Ikaw dapat ang sumabog. Nakayakap ka sa anak ko pero siya pa rin ang matindi ang tama. Kawawa naman si Alas, hindi ko naprotektahan. Naisip niyang kung hindi dahil sa tangan niyang mutya, baka wala na sila ni Alas. Sa tindi ng pinsala na natamo ng dalaga, gayong naikover naman niya ang dalaga. Nakatunganga ka malamang pero sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Pagbibigyan kita ngayon, pero kapag naulit pa ito mananagot ka sa akin. Kung maging legal na lamang saan ang negosyo na pinapalakad niyo, Queen Black, bakit kasi kailangan pa ninyong pumasok sa ganitong gawain? At anong karapatan mong magtanong? Gusto mo bang tuluyan na kita? Nababahala lang po ako sa maaari pang mangyari kay Alas. Parami na ng parami ang mga kalaban. Kung walang illegal na gawain ito, hindi naman siguro ganito kahirap ang kapalaran ni Alas eh. Tumahimik ka na. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Gusto mo na bang sumuko na? Kahit isang dosenang kapalit mo kaya kong hanapin. Tahimik na lamang siya nakasunod ang tingin kay Queen Black. Wala siyang magawa dahil ito na ang may hawak ng desisyon. Dahil ito ang namamahala ng samahan. Halos 2 buwan bago muling nakarecover ang katawan ni Alas. Siya agad ang hinanap nito. Buti na lang hindi ka napuruhan, Noel. Kasalanan kong may masamang nangyari sa'yo. Ako nga ang nagkulang, hindi kita naprotektahan. Bakit kasi ayaw niyo pa rin tumigil sa ganitong gawain? Pinapahamak niyo ang buhay niyo. Maging kontento na lamang sana kayo sa yaman niyo. Tiyak naman ako marami na kayong naipon na pera eh. Madaling sabihin yan, Noel. Hindi lang naman ito tungkol sa pera kundi sa organisasyon at samahan. Kapag bibitiw kami rito, tutugisin kami ng aming mga kaalyansa. Hindi lang ang kalaban ang maghahanap sa amin. E di harapin natin sila. Ang mahalagay kumalas na kayo sa maling gawain na ito. Ang ganyang desisyon ay kailangan ng mabusising pagpaplano. Kaya hayaan mong pag-isipan ito. Talaga Alas, natutuwa akong marinig yan. Kung sakali man, isang malaking pagbabago ito sa buhay mo. Sakaling mangyari yan, sinisiguro kong ako ang haharap sa mga kalabang tutuligsa sa'yo. Kapag napagtugumpayan natin sila, magiging tahimik na ang buhay nyo. Sana lang magkaroon ng katahimikan ng buhay ko. Simula kabataan ko, lagi kong pangarap na magkaroon ng libreng buhay. Bata pa lang napaikutan na ako ng mga bodyguard. Pakiramdam ko limitado lahat ng aking kilos. Dahil nga simula bata ka pa hindi ka naligtas. Kaya lagi kang may bantay dahil tiyak na may nakapaikot na mga kalaban. Yun na nga. Wala akong tahimik na buhay. Lagi may posibilidad ng atake ng kalaban. Ang problema na lang natin ay yung nanay. Nagalit siya sa akin na magsuwestyon akong tigilan ng ganitong negosyo. Isa pa yan, tiyak na magagalit talaga yan. Sobrang nasaktan din siya sa pagkawala ng papa. Noong panahong halos maging palaboy na siya, si papa ang sumagip sa kanya. Binigyan ng pangalan, binigyan ng magandang buhay. Binigay lahat ng luho niya. Kaya noong mamatay ang papa, isinumpa niyang hanggang sa kamatayan siya magpapatuloy ng sinimulang imperyo ng aking ama. Hanggang sa ngayon pinaghahanap pa rin niya ang salarin sa pagkamatay ng aking ama. Bigla siyang naging balisa sa sinabi ng dalaga. Hindi rin niya matignan ng diretso sa mata dahil ramdam niya ang konsensya. Siya ang may kasalanan pero hindi niya yon pinagsisihan. Kung hindi niya yon ginawa, tiyak siyang ama niya ang mapapahamak. Oo nga pala, ikukuha kita ng sopas para magkalaman ng tiyan mo. Paborito mong lutong sopas ng yaya Doring mo, di ba? Sige nga Alas, tama ka. Ang sarap kasing magluto ng yaya. Kahit may kusinera, siya talagang nagluluto ng ulam para sa akin. Sige, ikukuha na kita. Nagmadali siyang lumabas upang iwasan ang tungkol sa huling pinag-usapan nila. Hindi niya alam kung anong magiging kahihinatnan sakaling malaman ng dalaga na siya ang pumaslang sa ama nito. Tiyak na hindi siya nito titigilan hanggat hindi maubos-ubos ang kanyang hininga. Lumipas pa ang 2 buwan, tuluyan ng gumaling ang dalaga. Nakakalakad na ito at tuloy muli ang operasyon sa iligal na kalakaran. Kasasabak lamang muli nito nang mabalitaan nitong ang inang si Queen Black ay nasa ICU, nasa peligro ang buhay. Agad na sumugod si Alas sa ospital kung saan dinala ang inay nito. Panay ang mura nito habang papunta sa ospital. Hindi mapalagay na tila ba sinasaniban pa ng kaliwa
o sinasaliban ng masamang espiritu. Pupugutan ko talaga ng leeg ang gumawa nito kay Mama. Humanda siya sa akin. Kalma lang, ikaw naman ang atakihin sa puso niyan eh. Mahanap din natin kung sino pang may gawa nito. Paano ako kakalma? Nag-aagaw buhay ang aking ina dahil sa lintik na hitman na yon. Pagkatapos nating puntahan si Mama, diretso agad tayo sa hideout. Nandun ang suspect. Nahuli na ng mga tauhan ni Mama. Tututuhanin mo ba talaga yung banta mo? Parang nagbago ang isip ko. Mas gusto ko na lang palang balatan siya ng buhay. Yung pagdusahan niya lahat ng unti-unti nang sa ganoon ay sulit ang gagawin kong pagiganti. Dapat talaga itigil na itong ganitong illegal na gawain eh. Kung hindi sila mapapahamak kayo, walang ligtas sa buhay sa ganitong uri ng negosyo. Bakit ba ayaw mong makinig sa akin? Hindi ganon kadali ang kumalas sa ganitong sitwasyon. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Pinag-iisipan ko rin naman ang mga bagay na ito. Gusto ko na rin ng tahimik na buhay. Pero anong magiging kalabasan? Baka mas lalo pang lumiit ang mundo ko kasi kaliwat kanan na tinutugis ako. Kapag gusto may paraan, sana lagi mong isipin yan, Alas. Huwag kang matakot na tumalikod sa mali. Sa una lang naman yan mahirap eh. Magulo. Pero kapag maayos na lahat, tiyak na tuloy-tuloy na ang katahimikan mo. Saka na natin pag-usapan ng bagay na ito. Sa ngayon, kailangan ko pang aking ina. Pagkatapos ng nangyari sa kanya, hindi ako basta-basta pwedeng magdesisyon para sa aking sarili. Wala siyang magawa dahil bodyguard lamang din naman ang papel niya sa buhay nito. Desisyon pa rin ito ang masusunod. Pagdating nila sa ICU ng isang pribadong ospital, ay mabilis silang pumasok sa isang pribadong silid. Kilala nila ang doktor, kaibigan nito ng ama ng dalaga, kaya protektado ang pamilya ng mga ito sa nasabing ospital. Mas matindi yata itong kinahinatnatan ng iyong ina. Mukhang comatose talaga ito. Baka pang matagalan. Kaya nga hindi pwedeng walang magbabayad. Kailangan may managot. Ipapahanap ko kahit saan mang sulok ng mundo nagtatago ang hayop na mastermind ng krimeng ito. Matapos nitong kausapin ang inang nakakomatose, ay nagpaalam na ito para gagawin ng paghihiganti. Tayo na, Noel, may pupuntahan tayo. Pupuntahan mo bang nahuling hitman? Patungo agad sila sa nasabing hideout. Halos paliparin na ng driver ang van. Ayon na rin sa utos ni Alas. Pagdating sa hideout ay naabutan nila ang hitman na tumira kay Queen Black. Nakaupo ito at nakatali sa silya. Basta't puro pasa na ang buong katawan, hindi pa rin naibsan ng galit sa dibdib ni Alas sa kabila ng nasilayang miserableng mukha ng lalaki. Nilapitan ito ni Alas habang siya'y nasa likod lamang nito. Walang awang hinampas ni Alas ang ulo ng lalaki gamit ang kalibre 45. Galing sa pagkatulog ay nagising ito at halatang mahina pa. Sumirit ang dugo sa ulo nito nang matamaan ng baril. Ngunit matapang pa rin itong hinarap si Alas. Mamamatay na ang iyong ina kahit ilang doktor sa neuro ang kukunin niyo. Walang kahit isang makakasalba sa buhay niya. Alam mo ba kung bakit? May laso ng bala na tumama sa ulo niya. Mananatili ang tibok ng puso niya pero ang utak niya, makinarya na lamang ang magsusupply ng oxygen. Wala nang pag-asa pa. Isang malakas ulit na hampas sa ulo nito. Ngunit tila baliwala yon sa lalaki. Sa galit niya walang alinlangan niyang hinugot ang matulis at napakatalim na kutsilyo sa binti nito. Hindi mamamatay ang Mama. Kung mayroon mang mamamatay, ikaw yon. Paunti-unti kaya pagdurusahan mo. Sinong may utos sa iyo nito? Humalakak lamang ang lalaki sa matapang nitong tanong, kaya mas lalong nagalit si Alas at mabilis na hinawakan ng tiyan nito. Hindi mo pa ako kilala at ngayon kikilalanin mo ang tunay na ako. Galit nitong binalatan ng tiyan ng lalaki kaya napahiyaw ito sa sakit. Dumagundong sa buong loob yon ang nanginginig na hiyaw ng lalaki. Akala ko ba matapang ka? Ngayon ko kikilalanin ang tunay na ikaw. Ano naman kaya ang pwede mong ipagmayabang sa akin ngayon? Kahit paslangin mo ko, walang impormasyon na makukuha galing sa akin. Hindi mo malalaman kung sino ang mastermind nitong lahat. Humanda ka na rin sa pagbagsak ng iyong negosyo dahil papasukin na niya ang mundo mo. Itong baluwarte mo, mawawala ito sa iyo pagdating ng araw. Ayos lang.
Ang gusto ko lang naman mamatay kang nagdurusa. Isang buong araw hanggang sa tuluyan kang malagutan ng hininga. Ayos na rin yon. Yang kung sino mang yung tinutukoy mo, pagsisisihan niya kung bakit pa niya binalak na pasukin ang mundo ko. Dahil katulad mo, hindi rin siya makakalabas sa mundo ko nang hindi nabapalatan ng buhay. Muli siyang nagpatuloy sa kanyang ginagawa. May sa paa, may sa likod, mukha at kung saang parte pa. Palipat-lipat niyang ginagawa ang pagbalat sa buong katawan nito gamit lamang ang kutsilyo. Kaya pala ha? Ano? Bakit parang nanghihina ka na? Mamamaalam ka na ba? Ipagdasal mong oo para hindi ka na magdusa pa. Wala kang puso. Halimaw ka. Anong pinagkaiba nating dalawa? Mamamatay tao ka rin. Iba lang akong mag-isip ng parusa. Tiyak na magmamarka sa diwa ko ang hustisyang ito para sa aking ina. Nanginginig na rin ang katawan ng lalaki dahil sa sakit at hapdi ng mga sugat nito. Wala na ring natirang awa pa kay Alas na tila ba kumakatay lamang ito ng alagang hayop. Wala ring otoridad na pigilin ng dalaga dahil isa lang naman siyang tauhan, isang personal na bodyguard nito. Sinubukan pang tanungin ng dalaga kung sino ang boss ng hitman na ito. Ngunit mahigpit ang paninindigan nito sa sarili. Hanggang sa tuluyan na nga itong binawian ng buhay ay wala itong ibinunyag na amo. Hayop, humanda sa akin ang may gawa nito kay mama. Magdudusa siya higit sa nangyari sa aking ina. Tama na yan, napaslang mo na yan. Naibigay mo na ang hustisya para sa iyong inay. Higit pa, isang buong araw mo na ba yung pinagdudusa? Kulang pa nga sana kaya lang mahina siya. Hanggang doon lamang ang buhay na mayroon siya. Ano na bang nangyayari sa iyo, Alas? Bakit sobrang brutal mo na? Wala akong pakialam. Sunugin niyo ang katawan na yan. Itapon sa dagat upang walang mangyaring investigasyon. Agad na sinunod yon ng mga tauhan niya. Blanko ang utak ni Alas. Hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Isang bagay ang pumasok sa isip nito. Yun ay ang tawagan ng doktor ng kanyang ina upang kumpirmahin kung mabubuhay pa ba ito o mga aparatos na lamang ang bubuhay dito. Isang ring lamang ay sinagot na agad ng doktor ang naging katanungan nito. Madam Queenie, anong kailangan nyo? Tatawag din sana ako sa inyo Ayoko ng paligoy-ligoy lamang na sagot, doktor. Kumusta ang mama? Pwede mo bang ipaliwanag sa akin ang kalagayan niya? Critical, madam. Ayokong umasa ka. Gusto kong alam mo na agad ang totoong kondisyon ng iyong ina para naman handa ka na para sa mga susunod na araw. Wala nang pag-asa pang mabuhay siya. Ganun bang ibig mong sabihin? Mawawala na sa akin ang aking ina? May nakitang laso na kasama sa bala. Kakaibang laso nito at aminado akong walang imbentong gamit para sa ganitong kaso. Kahit pa magbayad ako ng bilyon, wala pa rin bang paraan para magamot ang mama? Kaya kung ubusin ang pera ko, gumaling lamang siya. Kung hindi dahil sa lason, tiyak akong hindi ganoon ang mangyayari sa kanya. Kahit ipilit mo yung bilyones mo, hindi yan magiging paraan para gumaling siya. Wala nang ibang paraan pa. Ibig sabihin mamamatay na talaga ang aking inay. Ganun na nga, pasensya na, Madam Queenie. Tatawag naman sana ako na unahan mo lamang ako. Gusto ko ring ipaliwanag sa iyo ang lahat. Sige, salamat, Dok. Ayos na, maliwanag na. Laylay ang balikat nitong ibinaba ang telepono. Hindi ito umiyak, ngunit mas lalong nandilim ang muka. Wala na itong ibang balak pa kundi ang maghiganti ng maghiganti. Kumusta? Anong nangyari? Totoo ba ang sinabi ng lalaking yon? Tama ang sinabi ng hayop na hitman. May laso ng bala na ginamit niya. Wala na nga bang pag-asa ang iyong ina? Kawawa naman. Wala na tayong magagawa pa na unahan tayo ng kalaban. Ganon talaga sa mundong ginagalawan ko kung sino lamang ang mauna. Natahimik siya sa sinabi nito. Bigla siyang napaisip sa huling pagkakataon. Baka sakaling pwedeng makita ng kanyang ama at Lolo Boy ang panganay nilang si Luna. Alas, kung makiusap kaya ako, mapagbibigyan mo rin kaya ako. Pakinggan mo kaya ang pakiusap ko. Ano yon? Depende. Sige nga, sabihin mo. Baka pwedeng makita ni Lolo at ni Tatay ang iyong ina. Siya pa rin si Tia Luna sa totoong buhay. Siguro naman may karapatan ng Lolo na makita ang kanyang anak
at tatay bilang kapatid, hindi ba? Saglit na napaisip ang dalaga. Nahihirapan itong magdesisyon ngunit sa huli napagpasya nitong pumayag na. Mamamatay na rin naman ang ina nito. Sa huling pagkakataon, makita man lamang ito ng totoong pamilya. Agad na pinuntahan sa bahay nila Lolo Boy at Tatay Piroy niya. Nagtaka ang mga ito kung bakit parehong mabigat ang kanilang itsura. Si Noel na ang nagsabi ng lahat. Naalala mo ba yung kinuwento ko tungkol sa ina ni Alas, Tay? Na siya si Ate Luna. Ang totoo, gusto ko na rin sanang puntahan siya kaya lamang wala pa akong lakas ng loob eh. Ibig sabihin natagpuan niyo niya si Luna? Nasaan siya? Gusto ko siya makita. Gusto ko makausap ang aking anak, ang panganay kong anak. Oo, Lo. Pupuntahan natin siya ngayon kaya halika na. Pwede na ba, anak? Ang sabi mo, di ba galit siya? Baka sitahin tayo doon. Masasaktan lamang ang tatay. Saka na tayo magpakita sa kanya kapag hindi na siya galit. Nagatinginan sila ni Alas. Si Alas na rin ang sumagot sa kanyang ama. Dahil hindi rin niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Mabait na po ang mama ngayon. Wag na po kayong mag-alala. Hindi siya magagalit. Wala siyang magiging reaksyon. Talaga? Sige na tay, maligo ko na para hindi tayo mabaho sa harap ng Ate Luna. Dapat presentable tayo para hindi tayo masira ah. Nagmadaling gumayak ang dalawa. Awang-awa si Noel habang tinitignan ng kawawang reaksyon ng kanyang lolo. Sabik na itong makita ang panganay na anak. Ang hindi nito alam, hindi na rin ito makakausap pa ng matino si Luna. Pagdating sa harap ng ospital, parehong nagtaka ang kanyang ama at lolo kung bakit doon tumigil ang kanilang sinasakyan. Nandito kasi ang Tia Luna kaya dito natin siya pupuntahan. Dito niyo siya makikita. Anak, anong nangyari kay Luna? Bakit kinakabahan ako ng ganito? Sabihin niyo naman sa akin ang totoo. Bakit dito sa ospital? Umakyat muna tayo sa taas, Tay. Mamaya na lang natin pag-usapan ang bagay na yan. Ang mahalaga ay magtagpo kayo ng Ate Luna mo. Sige anak, pero kasi kinakabahan ako. Ano bang meron? May pasurpresa pa ba? Basta na lang po tay, malapit na rin po tayo eh. Tahimik na silang naglakad hanggang sa marating nila ang elevator. Ilang sandali lamang din ay inihatid na sila nito sa ikasyam na palapag kung saan naroon ang ina ni Alas. Pagbukas ng pinto'y bumungad agad sa kanilang nakaratay na pasyente. Puno ng aparato ang buong katawan. Hindi ito gumagalaw. Halatang makinarya na lamang ang nagpapabuhay sa buo nitong katawan. Apo, ito ba yung anak ko? Bakit ganito ang kalagayan niya? Anong nangyari? Akala ko ba mag-uusap kami? Kaya pala pwede na kami lumapit. Ganito pala. Sabi na nga ba eh. Ibang kabang nadarama ko habang patungo rito. Pasensya na po. Pinagbigyan ko lamang ang hiling ni Noel na makita niyo si Mama. Kasi kahit ipagdamot ko pa siya sa inyo, hindi na rin naman siya mabubuhay pa ng matagal. Anong ibig mong sabihin? Wala. Puro machine na lamang nagpapagana ng kanyang buong katawan. Yung utak niya hindi na gumagana. At kapag bababa pa ang lason sa puso niya, tuluyan ang magwawakas ang buhay ni Mama. Parehong napahagulgol ng iyak si Namang Peroy at Lolo Boy. Balik na naman ito sa pagsisisi sa sarili. Kung naging matinong ama lamang sana ako nun, hindi naging ganito ang anak ko. Kasalanan ko ito. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Lolo, huwag niyo na pong paulit-ulit na sisihin ang sarili niyo. Tapos na po tayo doon. Nakaraan na yon. Ang buhay na mayroon sila ngayon ng mga anak mo. Silang pumili nito. Kagustuhan nito ni Mama. Ito ang mundong pinili niya kaya walang dapat na ibang sisihin. Apo din kita, anak ka ni Luna. Apo, patawarin mo ko. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Lo, hindi mo kasalanan, sadyang magulo lamang ang mundo ni Mama. Tanggap mo ba ako bilang lolo mo ha, Alas? Opo Lolo, pasensya na dati na hindi ako nakapagpakilala sa inyo ng maayos. Mahigpit kasing ipinagbabawal ng Mama na huwag makipaglapit sa inyo. Sa laki ng galit niya sa inyo, ayaw na niyang makita pa kayong muli. Pasensya na, wala rin akong magawa sa desisyon ng aking ina. Kahit isumpa ako ni Luna, may dahilan din naman siya. Kasi naging siraulo ko at walang kwenta. Sana nga ako na lamang ang namatay. Bakit pa ako binuhay at pinakita sa akin lahat ng resulta ng pagiging ganid at siraulo ko noon?
Ako na lamang siya niyang binawi. Ang mga anak ko, mga bata pa sila, hindi nila na-enjoy ang buhay ng husto sa mundong ito. Ano ba yan, Lo? Huwag mong isisi sa sarili mo. Bawat isa'y may sariling desisyon. Hindi mo ba naririnig ang sinabi ni Alas? Ito ang mundong pinili ng kanyang ina. Wala na tayong magagawa pa. Nilapitan nito ang nakaratay na anak. Suot pa rin ito ang kwintas na kapareho ng sa kanya. Hindi ako naniniwala na walang pakialam sa amin si Luna. Kung totoong wala kaming halaga sa kanya, bakit suot pa rin niya ang kwintas na kapareho niyang sa akin? Hindi naman yan nawala sa leeg niya kahit minsan, Lo. Madalas ko rin siya nakikitang nakatulala. Minsan napapaisip ako, siguro nga iniisip niya ang kanyang pamilya. Hindi lang niya sinasabi pero tiyak akong may balak din siyang buuin ang kanyang pamilya pagdating ng araw. Kaso magulo ang mundo niya, kaya hindi niya magawa. Ayaw rin niya sigurong mapahamak kayo. Hindi pa rin matanggap ni Lolo Boy ang nangyari sa babaeng anak. Hiling nito na sana buhay pa si Linda ang isa nitong anak na babae. Ito na lamang ang hindi nito natatagpuan. Matapos nilang mag-usap sa harapan ni Queen Black ay napagpasya nilang kalasin na lahat ng machine na nakokonekta sa katawan nito. Hindi rin ito napaglamayan sa dami ng naghahabol na kalaban dito, kaya ang pasya ni Alas ay i-cremate na ito at dalhin sa bahay. Wala na ang mama at papa mo, siguro naman pwede ka nang tumigil. Umalis ka na sa walang kwentang organisasyon na yan. Kapahamakan lamang ang dala sa iyo ng grupong yan. Bago ako umalis, kailangan ko munang magkaroon ng hustisya. Hindi para sa sarili ko kundi para sa aking ama at ina. Hindi ako titigil hanggat hindi ko maibibigay sa kanila ang hustisya. Hindi lang silang hindi matatahimik, kundi maging ang aking sarili. Nagkatinginan si Noel at Mang Peroy. Mas lalong tumindi ang pagkabahala. Takot na madiskubre ni Queenie o ni Alas ang kanilang matinding lihim. Tiyak na iyon ang wawasak muli ng kanilang nabuong relasyon bilang pamilya. Patuloy ang pakikipagkontak ni Alas sa mga koneksyon nito sa batas, kaya madali ang galawan ng kanilang negosyo at dahil kasabwat sa kalakarang ito ang mga nasa matataas na pwesto ng gobyerno at batas maging sa mga otoridad. Sa mga ito rin galing ang impormasyon tungkol sa kalaban at mga kakumpetensya at sa araw na yon, isang impormasyon ng dala ng isang opisyal ng gobyerno na konektado sa kanilang samahan. Boss A ang codename nito sa kanilang samahan. Alam ko na kung sino ang nasa likod ng pagpaslang sa iyong ina. Dapat mong malaman para maging handa ka. Sino Boss A? Saan galing? Kailangan kong malaman at kailangan kong mapaghandaan ng mas maaga. Oo, tama ka. Taga-kabilang probinsya na hindi na kontento dahil sa maliit ang populasyon nila. Kaya balak pasukin ang probinsya natin upang makuha ang buong lugar. Kaya maghanda ka dahil ikaw ang isusunod na target ng babaeng nagpakilala na si Lady Capricorn. Kung sino man niyang babaeng yan, humanda siya sa akin dahil pupulbusin ko siya gamit ang basuka. Maging ang kaluluwa niya tutunawin ko sa galit na mayroon ako sa kanya. Huwag mong maliitin ang babaeng ito. Hindi mo alam kung gaano ito kagaling pagdating sa laban. Sa depensa sa sarili, mukhang mahirap daw itong kalaban, masyadong madulas. Kaya huwag kang sasabak kung nag-aalangan ka sa kakayahan na mayroon ka. Wala akong kinatatakutan kahit sino. Kahit tangan pa niya sa sarili niyang lahat ng kaalaman sa depensa. Mabuti kung ganun, ibibigay ko sa iyo ang address. Matapos ang pag-uusap ng dalawa'y ibinabana nito ang telepono. Lahat iyon ay malinaw na narinig ni Noel. Nabahala siya para sa dalaga. Bakit na naman? Ano na naman bang problema mo? May bago ka na namang kalaban. Hindi na matapos-tapos pa itong gulong pinasok mo. Bakit hindi mo na lang talikuran ng bagay na ito? Wala na ako magagawa pa. Ito na yata talaga ang buhay ko. Hindi naman pwedeng basta ko na lamang talikuran ng kamatayan ng aking mga magulang. Hindi pwede yon. Ibig mong sabihin kansila na naman ang balak mong pagbabago. Tuloy pa rin ang kasamaan. Ngayon pa ba, Noel? Kilala ko na kung sino ang pumaslang sa aking inay. Hindi siya pwedeng makatakas sa aking mga kamay. Ako ang batas pagdating sa aking mga magulang. Pahihirapan ko sila ng 10 beses na mahigit. Alam kong galit ka pero sana alalahanin mong nag-iisa lamang din ang buhay mo. Kung hindi sila mapapahamak sa kakaharapin mong laban, posibleng ikaw yon. Hindi ako natatakot mamatay.
Ang mahalagay na ilaban ko ang aking mga magulang. Silang nagbigay ng buhay sa akin. Tapos hindi ko man lamang sila mabibigyan ng hustisya. Hindi ako makakatulog ng maayos sa ganitong lagay. Nabulagan ka na ng iyong galit, Alas. Pag-isipan mo yung ginagawa mong desisyon. Natigil ang kanilang pag-uusap nang biglang tumunog ang cellphone ni Alas. Tahimik nitong binabasa ang mensahe sa cellphone. Nanliit ang mga mata matapos sabihin yon sabay buga ng maraming hangin. May lakad tayo, Noel. Natuntun na ang lungga ng Lady Capricorn na ito. Humanda siya sa akin. Magdurusa siya ng 10,000 beses dahil sa ginawa niya kay Mama. Ngayon na tayo aalis. Sigurado ka na ba sa lugar? Baka magsayang lang tayo ng oras. Oo, sigurado na ito. At ganitong kadiliman ng gabi dapat tayo lumusob. Huwag mo akong biguin, Noel. Naniniwala ako sa galing mo. Huwag mo akong talikuran kapag nagkagipitan na. Ilalaban ko ang buhay mo, asahan mo yan. Ako ang haharap sa lahat ng laban mo. Hindi kita tatalikuran. Hindi rin naman kita maaatim na iwanan na lamang bigla. Aasahan ko yan, Noel. Tumango siya rito. Hindi rin niya pwedeng pabayaan ito gayong pinsan niya ito. Ang totoo ay hindi niya talaga ramdam na mahalaga ito sa kanya bilang isang pinsan. Pakiramdam niya hindi niya ito katugo. Kakaibang proteksyon at pag-aalala ang nararamdaman niya para rito. Pagdating sa isang lugar ay pinatigil na ni Alas ang van. Inutos nito sa driver na maghintay lamang ito doon dahil lalakarin na nila ang masukal at papasok na bahagi ng address na ibinigay ng impormante nito. Nagpatiuna siya hawak ang kalibre 45. Nakasunod ito sa kanya. Sa kaliwa ang 45 at sa kanan ay ang granada. Alisto ka ba kami bitag? Saka mga nalibing na bomba. Ito ang delikado sa isang hideout na hindi natin pamilyar kaya doble ingat. Yan din ang iniisip ko, huwag kang mag-alala, nakaalisto ko. Narating nila ang harapan ng gate nang hindi napansin ng gwardiya. Tulog mantika na ito gayong mag-aalas 10 pa lamang ng gabi. Hahanapin pa lamang niya ang susi nang bigla itong itinapon sa kanya. Dagamon, ikaw ulit. Sinamahan mo na naman ako sa aking laban. Sumenyas ito na tumahimik siya kaya mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig. Anong dagamon? Wala, nagulat lang ako. Sumenyas siya dito na mag-ingat sa pag-akbang. Maingat niyang binuksan ang gate gamit ang susi na bigay ni Dagamon. Alam niyang ginamitan na naman ni Dagamon ang kapangyarihan ng gwardiya kaya hindi man lamang nito naramdaman ang kanilang presensya. Kasama nila ang gabay niyang elemento na pumasok sa loob. Parot parito ang mga tauhan. Marami ang mga bantay ng hideout na yon. Bawat sulok ay tig-anim na bantay. Mahaba ang hawak na baril. Animoy SWAT team na naghahanda sa gagawing operasyon. Bago pa man ang mga ito, na mapansin sila ay nasa harapan na sila at nakikipaglaban na ng mano-mano. Hindi niya lubos sa kalaing magaling din sa depensa sa sarili ang dalaga. Ngunit paminsan-minsan itong nako-corner ng kalaban, kaya mabilis siyang nakadepensa palagi rito. Maraming nagpapaputok na mahabang baril ngunit dismayado lamang sila. Peking baril naman itong binigay sa atin, ayaw pumutok. Hayop, mapapahamak tayo nito eh. Reklamo pa ng isang tauhan. Hindi nila namalayang pilay na ang lahat ng mga kalaban dahil na rin kay Dagamon. Ito ang sikreto sa kanilang laban. Si Noel lamang ang nag-iisang nakakakita ng kanyang gabay na halos kalahati ng kalaban ni ito ang tumira. Nang masigurong wala ng malay ang lahat ng mga tauhan ni Lady Capricorn, ay mabilis nilang pinasok ang bahay. Hinanap nila ang silid ni Lady Capricorn. Saktong lumabas ito ng pinto, kaya mabilis na pinaputokan ni Alas ng hawak nitong kalibre 45. Mabilis itong gumulong sa sahig, tinadyakan ng pinto at gumapang papasok. Ngunit bago nito nasira ang pinto, ay naihagis na ni Alas ang hawak nitong granada. Lumikha ng apoy ang loob ng kwarto. Matapos yung sumabog, naunang pumasok si Alas upang tignan ng babae kung napuruhan ba ito. Ngunit laking gulat nito nang biglang sakali ni Lady Capricorn ang leeg niya sabay tutok ng baril sa noo ng dalaga. Ang lakas ng loob mong pasukin ang teritoryo ko. Ano sa tingin mo? Madali akong kalaban? Bakit hindi ba? Mga pulpul ang mga tauhan mo kaya madaling mapasok ang bahay mo. Akala ko napuruhan na kita. May sapusa ka pala.
Hindi sa pusa. Capricorn nga, hindi ba? Ipinagmamayabang mo na ba yan? Walang kamandag yan. Ibig sabihin mahina. Kung iputok ko itong baril sa ulo mo ngayon na. Sa tingin mo ba natatakot ako? Iputok mo. Aba, malakas ang loob. Sino ka't bakit mo pinasok sa mapanganib na lungga ko? Ako lang naman ang nag-iisang anak ni Queen Black, ang tinraidor mo. Kaya ngayon ay oras na ng aking paniningil. Oh, nakakatakot ka naman. Ang dami mong satsat. Pagkakataon mo na. Barilin mo na ako. Dahil oras na makahanap ako ng pagkakataon, hindi ko hahayaan na maisalba mo ang iyong sarili. Tama na yan. Bitawan mo ang baril mo at sumuko ka na maayos. Sino ka naman para utusan ako? Subukan mong lumapit at tutuluyan ko talaga itong babaeng ito. Hoy Noel, katungkulan mong iligtas ako. Bakit inutusan mo pa siyang barilin ako? Traitor ka! Mukhang nilalaglag ka ng tauhan mo. Paano na yan? Agawin mo ang baril sa kanya ngayon na. Mabilis niyang nilapitan ng babae. Walang kahirap-hirap na naagaw ang baril at nasa kalito. Sa pagkakataong yon, ito na ang tinutukan niya ng baril. Hayop ka, paano mo nagawa yun? Para kang kidlat kung kumilos ah. Napatitig si Alas sa paluwit ng kwintas ni Lady Capricorn. Parehong-pareho ito sa kwintas ng ina nitong si Queen Black. Kinuha yun ni Alas sa kanyang leeg. Maging si Lady Capricorn ay napatitig dito. Bakit may katulad ka ng kwintas ni ate? Kaming dalawa lamang ang may kwintas na pareho sa aming ama. Ibig sabihin, Ikaw yun? hanggang dito na lamang po yung kwento. Aray ko, bitin na naman po no. Grabe. Gustong gusto ko na rin sanang tapusin talaga to kaso nga lang, hindi natin kayang ituloy-tuloy. Siyempre, limitado lang po yung kaya ng boses natin sa loob ng ilang oras. Ayun lamang po. Yung part 4 po nito sigurado napakaganda po talaga kaya wag niyong palalampasin. Mag-comment din po kayo sa baba. At yung pong mga sinashoutout ko nagko-comment, yun po yung nakikita ng ano natin na kumbaga may pinakamahaba or tungkol sa kwentong ito. Yun po yung madalas na napipili natin. Kaya sana po maganda-gandang comment yung makikita natin para magre-reply din tayo sa comment na yon o katanungan tungkol sa kwento, katanungan tungkol sa akin. Yun po sana. Maraming salamat po sa pagtuloy na pagsuporta sa ating channel. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Paalam po.